sa paglilingkuran as preacher ng Timothy Group, and at the same time, full-time staff this year, no? As he surrendered himself in serving the Lord. Please welcome Preacher Raju Sauko. Alright, good morning everyone. Welcome po sa ating pong pananambahan. Amen? And I'm glad na kayo po ay pinili nyo na pumunta dito sa sa ating simbahan to worship our God. So bago po tayo magpatuloy, let's recognize first our guests. Taas mo lamang ang iyong kamay pag narinig mo ang iyong pangalan. Nandito po sa ating kalagitnaan si Ma'am Mary Rose Noll. Ma'am, nandun po siya, church. Shall we say? Amen. And again, it's a great privilege in our part to stand before you on behalf of our pastor to preach yung message po na inanda na ating pastor. So as we start our message this morning, let's recite first yung ating pong pangako sa ating Panginoong Jesus. All together, recite. Ipinamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siyang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako, hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Is this true in our lives? Totoo po ba to sa ating buhay? So this morning, let's open our Bibles in the book of Romans. Romans chapter 8, verse 28. This is a very familiar verse for all of us. Romans chapter 8, verse 28. Andiyan na po kayo, say amen. All right, let's read it all together. Ready now, read. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tayo po yung manalangin. Dear Heavenly Father, thank you, O Lord, for this morning as we worship you and as we study your word. Let your Holy Spirit speak within us, O God. As I speak from without, you speak from within. Thank you, O Lord. This is all we ask and pray. In your precious name, amen. You may now all be seated. So the title of our message this morning, Stay Focused on God's Plan. He is working all things for our good. Stay focused on God's plan. He is working all things for our good. Nandito na po tayo sa month of November. Almost over na nga yung month of November. This is the last Sunday ng November and we're approaching December. So kumbaga isang buwan na lang, bagong taon na naman. Amen? And I'm sure, this year, ang dami mong sinulat na plano. Ang dami mong ginawang plano na ito gagawin ko this year, 2023. Amen? Sino ito yung nagsulat ng mga plano niya? Yan, yung mga goals mo na gusto maabot this 2023. At ngayon, as you look on it, karamihan dyan, hindi nangyari. Tama? Or, kumbaga, disappointing yung nangyari. You have your plan, pero hindi natupad. Alam niyo po, sa buhay natin, di ba, marami kang ginagawa, marami kang desisyon na hindi akma sa kalooban ng Panginoon. Pero alam mo, ang Diyos natin, ang ating Panginoon, He is a good God, at ang plano niya, always perfect for all of us. Wala siyang ibang hinangad, kundi yung maganda para sa atin. Naniniwala kayo doon? Hello? Naniniwala kayo doon? Na ang Panginoon, wala siyang ibang hinangad para sa'yo, kundi maganda. Nung nilikha ka niya, when God created us, wala siyang ibang na nasa isip niya, kundi maganda para sa'yo. Sabi nga, maaring ikaw o yung ibang tao, may masamang plano sa'yo. Tama? Hindi natin maiwasan yan eh.
Yung may mga tao na hindi gusto yun ang ginagawa mo. Or ikaw mismo may mga decision ka that leads for, kumbaga, maling desisyon na nasisira yung buhay mo. Amen? And dumarating ka sa punto ng buhay mo na, Lord, parang wala nangyayari. Paulit-ulit. Parang yung ginagawa mo is not good enough. Experience mo yun? Naramdaman mo yun? This morning, I'm not sure kung ano pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung ano yung problema inaharap mo as a family. Hindi ko alam kung nandun ka na sa last ring. Di ba? Ang sarili mo na, Lord, hindi ko na kaya eh. Kumbaga lahat ng ginagawa ko parang hindi sapat. Sipin mo mga nanay, di ba? Gumigising ka araw-araw, naghahanda ka ng pagkain para sa pamilya mo, and yet, parang nothing or no one appreciate what you're doing. Di ba? Araw-araw kang bumabangon, di ba? Ginagawa mo yung dapat mong gawin, and yet, parang hindi pa rin sapat. Parang yung sitwasyon mo is getting worse and worse every day. Sabi nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo, hindi lahat maganda. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin na, Kristiyano ako, magiging maganda buhay ko. Remember, walang pinangakong ganun ang Panginoon sa atin. Hindi niya pinangako na pag naging Kristiyano, kapag tumanggap ka, pag nagsisimba ka, exempted ka sa problema. Hindi ganun. Diba? Yung iba pa nga sa atin kung kailan nagsisimba, kailan nagiging matapat, parang yung problema, parang nahabol ka ng hinahabol. And then sasabihin mo, Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit? Parang, Lord, instead na mapaganda ang buhay ko, parang hindi na ako tinatantanan ng problema. Yung anak ko, matigas ang ulo. Tama? Yung trabaho ko, parang pinapagod lang ako, napapagod lang ako. Tandaan natin, I didn't say anything or everything that will happen in your life will be good. Wala pong pinangakong ganyan ng Panginoon. Pero sinabi niya, lahat na nangyayari sa'yo, may pahintulot niya. At lahat na niyan, katulad ng binasa natin, it will work all things together for good. Lahat na yan. Even the bad. Nabubuhay ka sa isang mundo, nabubuhay po tayo sa isang mundo, di ba? Which is broken. Kahit saan ka tumingin, you will be disappointed. Tama? Sipin mo, tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, problema. Di ba? Manood ka ng news, wala kang mapanood kundi problema. Di ba? Kaya nga, kung nandito ka, ngayong umagang ito, hindi aksidente nandito ka. Yung mensaheng ating pag-uusapan ay para sa'yo. Para sa ating lahat. So, ibig sabihin, huwag mong tingnan yung katabi mo. Tingnan mo mismo yung sarili mo. Ano ba yung sitwasyon mo? What's your story this morning? What's the problem na hinaharap mo ngayong umaga? I may not have the solution, but I know God can give you the solution. Sabi nga yung katawan mo, di ba? Kung kailan may gusto kang gawin, yung katawan mo ayaw kumilos. Tama? Alam na mga kasamahan ko yan sa grupo. Diba? Yung grupo po namin, parang extension ng senior yan. Diba? Nandiyan yung mga bagets namin. Kasama. So, your mind is broken. It doesn't make the right decision. The weather is broken. The economy is broken. Lahat ng titingnan mo is broken. Why? Nandito tayo sa isang mundo na lahat broken. But, one thing is for sure, kung ikaw'y ligtas, there's something greater waiting for you. And that's heaven. Diba? Sa langit, wala nang problema. Sa langit, wala nang lungkot. Wala nang pag-iyak. Diba? But don't expect heaven here on earth. Dito sa lupa, lahat ng problema pagdadaanan mo. Not to destroy you, but to make you better. In heaven, there is no sorrow, no sadness. Sabi nga, but even in the middle of all this brokenness, tandaan natin, God still has a good plan for you. Alam mo, sabi ko nga kanina, di ba, nung nilikha ka ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, maganda yung plano niya. Di ba? Until dumating ang kasalanan.
Ang kasalanan, it will destroy you. Kahit anong gawin mo. Sa ating po mga bisita sa umagang ito, sabi po ng Bible, Romans 3:20, lahat tayo makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. At yung kasalanan na yon, that continue to destroy your life here on earth. Ang Panginoon, hindi niya hinangad sa'yo na mapahamak eh. Tama? Pero dahil sa kasalanan, sabi ng Romans 6:23, for the wages of our sin is death. Sipin mo, hindi aksidente nandito ka. Why? Dahil despite of your, sabi nga natin, despite ng kasalanan na meron tayo, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga natin, maaaring yung kasama mo, kaibigan mo, pamilya mo, di ba? Hindi tanggap yung buhay na meron ka. Di ba? Parang hindi nila ma-appreciate kung sino ka. Pero ang Panginoon, tanggap kung sino ka. Hindi mo kailangan maging achiever. Di ba? Para si Kristo mamatay para sa'yo. Hindi mo kailangan maging matalino, maging mayaman. Para sa Kristo, mamatay para sa'yo. Hindi mo kailangan maging, sabi natin, gwapo, maganda. Di ba sa mundong ito, yun ang standard eh. Kailangan kung gusto mong makilala ka, dapat magwapo ka, maganda yung pangangatawanan mo. Tama? Yung pag ngumiti ka, lahat ng tao, di ba, kinikilig. Alam mo sa Diyos, ang kailangan lang niya, yung puso mo. Sabi mo, Lord, makasalanan ako. Sabi nga ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we yet sinners, Christ died for us. Alam niyo po, ang Panginoon, namatay siya sa krus without thinking, tatanggapin ba ako ng anak ko? Yung salvation na inaalok ko, will they accept it or not? Pero ginawa niya out of love. Ganun kakamahal ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. God can turn crucifixion into resurrection. Sabi nga natin, He is a God, di ba, na buhay. Sabi natin, kung patay yung finances mo, you can trust God. God doesn't play favorites. Sa Panginoon, sabi nga, hindi niya tinitingnan yung panlabas mo. Tinitingnan niya yung puso mo. It doesn't matter kung sa mundong ito, you're not good enough. Sa Panginoon, sapat ka na kung sino ka. God says His salvation is available to anybody who opens up His heart. Sa ating mga bisita, nais kong malaman mo, may isang Panginoon na nagmamahal sa'yo. Tanggap kung sino ka. Wala kang kailangang gawin, kundi buksan ang puso mo para sa Kanya. Jesus Christ died for you. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam mo ba gaano kakamahal ng Panginoon? Diba? Handa siya mamatay para sa'yo. Or namatay na siya para sa'yo. Ganon kakamahal ng Panginoon. God promises we won't perish if we believe in Him. Meron po tayong regalo and that's the eternal life na nasa Panginoon. Alam mo, sa Panginoon, walang kotas. Ibig sabihin, anyone can accept God as a Savior. Kaya sa umagang ito, kung hindi mo pa siya tinatanggap sa puso mo bilang tagapagligtas, huwag kang umalis ng simbahang ito. Hindi mo siya tatanggapin bilang tagapagligtas. You have that choice, that decision to make. Sabi nga natin, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sabi na Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Walang ibang paraan para ikaw pumunta sa langit kundi manampalataya ka sa ating Panginoon. So, God the Father wants His family to become more like Him. Ang Panginoon, ang plano niya sa'yo, maging katulad niya. Not a God, but a person who has a godly character. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Ang problema kasi, sabi nga natin, may plano ang Diyos sa'yo, pero ang gusto mo masunod, sarili mo. Sabi ng talata na binasa natin kanina, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according
to His purpose. So, not everything is working together for good for everybody. Hindi po sa lahat ng tao. Anong sinabi ng talata? Gumagana lang to those who love God, to them who are called according to His purpose. Sabi nga, everything is working together for good dun sa mga tao nagsasabi, Lord, I give you my life. This morning, sino may control ng buhay mo? Diba? Bakit ka narito? Diba? Nandito ka ba dahil gusto mong purihin siya? Or because of something else? I want to fulfill the purpose you made me for. Alam mo, minsan, sa buhay natin, sabi nga, akala mo kasi yun yung nais ng Diyos sa'yo. Eh. Pero may iba pala siyang plano para sa'yo. At ang kagandahan sa ating Panginoon, lahat na nangyari sa'yo, maganda, pangit, lahat yan, pwede niyang gamitan. This morning, tingnan mo sarili mo. Ano yung mga bagay na nangyari sa'yo? Di ba nasabi mo, sana hindi na nangyari. Pero kung titingnan mo mabuti, yung mga bagay na that makes who you are today. Sabi nga, di ba, sa isang, sino mahilig sa cake? Mahilig po sa cake. Any kind of cakes, mahilig ka. Di ba, pag kumakain ka ng cake, hindi mo naman kakainin yan, yung ingredients yan separately. Tama? Sino ba mahilig kumain ng, di ba, ng itlog? Di ba? Ng fresh eggs, ng flour. Di masarap yun eh. But if you give it to all to God, and God, sabi nga, pinagsama-sama niya yan, you can create a delicious cake. So lahat ng meron ka ngayon, sabi nga, the more you pray, the better you're going to know your purpose. Alam po, wala na pong pinakamaganda sa buhay Kristiyano natin na malaman mo anong purpose ng Panginoon sa'yo. Not your own will, pero yung kalooban ng Diyos sa'yo. Sabi nga, and the better you know your purpose, the more God can use everything in your life. So, paano ba, sabi nga, how we can stay focused on God's plan? And He's working all things for our own good. Number one, God wants us to grow up in faith. God wants us to grow up in faith. Gusto niya lumago tayo sa pananampalataya. Sabi nga ng Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. God created us to become like Christ. Bago ka man mananampalataya, matagal ka mananampalataya, ang nais ng Diyos, lumago ka. Amen? Ang nais ng Diyos, lumalim yung pananampalataya mo. Ang tanong, nasan yung pananampalataya mo? Amen? Nalago ba tayo sa pananampalataya? Amen? O yung problema mo noon, yung pa rin yung problema mo ngayon. Diba? How you treat God's work. Paano mo ba itrato yung gawain ng Panginoon? Amen? Nandun pa rin ba yung pag-ibig? O pumupunta ka dito as if it's just a requirements. Kailangan makita ako ng preacher ko. Kailangan makita ako ni pastor. Nasaan na yung pag-ibig natin? Lumalalim ba? Diba? Habang tumatagal ka ba sa pananampalataya, lumalalim ba yung pag-ibig mo sa Diyos? O habang tumatagal, parang nagiging relax, nagiging kampante yung pananampalatayang meron tayo. He wants you to grow up spiritually. Gusto niya lumago ka. Sa ating pong mga bisita, sa ating mga guests, o ikaw matagal ka na umaatin dito, ang Panginoon nais na lumago ka kasama niya. From the very beginning, God decided that those who came to Him, and all along He knew He should become like His Son. Sabi niya, kung ikaw ay nakakilala sa Kanya, ang Panginoon walang ibang hinangad, kundi ikaw lumago ka.
Yung tipong umabot ka sa punto ng pananampalataya mo, na lahat ng ginagawa mo, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. God's goal has always been to make you like Himself. Pag tinignan ba ng ibang tao ang buhay mo, ang buhay natin, makikita ba ang Diyos sa atin? Masasabi ba nila, dahil dito sa taong ito, nakilala ko ang Diyos? O dahil sa'yo, lalo sila nagkakaroon ng question mark sa ating Panginoon? Tingnan mo yung paligid natin ngayon. Di ba? Is thou how we serve God? Di ba? Ang daming empty seats. Napagod na ba tayo mag-invite? Napagod na ba tayo magdala ng ating mga bisita? Pagod ako eh. Parang hindi ko na kaya, di ba? Parang ako na lang lagi yung gumagawa. Yung ba yung lagi nasa isip mo? Hindi ba dapat every time na may gagawin ka, makita mo na ginagawa mo yan para sa Panginoon? Kami as leaders, we always think how we can make it better. Si pastor lagi nag-iisip, paano tayo lalago? Ilang preaching na napakinggan mo? Diba? Ilang preaching na napakinggan natin? Sabi mo, paulit-ulit na lang yung preaching ni pastor. Ang tanong, pinamumuhay ba natin? Amen? Sabi ko nga sa tinuturuan ko, lahat naman tayo busy. Lahat naman tayo may gustong gawin. Ang tanong lang, anong mahalaga sa'yo? Mahalaga pa ba ang Diyos sa'yo? Kung mahalaga ang Diyos sa'yo, hindi mo siya paghihintay. Amen? Ilang linggo na tayo, almost a month. We start our 9 o'clock service. Ang tanong, nandun ka ba before 9 o'clock? Are you with us singing for God? O sabi natin, okay lang, wala naman sisita sa akin. Okay lang, wala naman nakakita sa akin. Mas mahalaga magsimba ako. Are you worshiping God ayon sa kagustuhan niya o sa kagustuhan mo? Amen? Do you still have your Bibles with you? Nagdadala ka pa ba ng Biblia? O mas madali na sa'yo magdala ng cellphone? Amen? Nakakatakot, anong generation ng simbahan meron tayo? Di ba? Pag nawala na yung mga leaders, di ba? Sino papalit? Naisip ba natin yan? Amen? Everything in life is designed to help you grow up spiritually. The good, the bad, the ugly. Lahat po yan gagamitin ng Diyos para lumago ka, para tumibay yung pananampalataya mo. God is not the author of evil, but God can bring good out of bad things. Alam mo yung nasa pangit na sitwasyon ka, pero kayang baguhin ng Diyos. Kung ibibigay mo lang sa Kanya. Masakit na ba yung katawan mo? May iniinda ka, bigay mo sa Diyos. Diba? Na Lord, may iniinda ako, pero I would like to worship you. I'll still go in to serve you. Diba? Masakit yung katawan ko, diba? Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Pero Lord, papagamit ako. I'll give my life to you. But God can bring good out of bad things. Instead of asking, God, bakit nangyayari to? Why this happening to me? Lord, naglilingkod naman ako. Bakit nangyari sa akin to? Siguro yun yung, di ba, yun yung pwedeng pumasok sa puso o sa isip ng ibang mananampalataya sa atin. Pero instead of you asking that, you should ask God, Lord, anong gusto mong matutunan ko? Amen? Sa lahat ng nangyayari sa buhay po natin, nangyayari yan dahil may pahintulot ng Diyos. Hindi yan nangyayari para lang pahirapan ka. Amen? Kundi, mayroong mensahe yan. Sabi nga, di ba, in every mess of your life, there is a message. In every test, there is a testimony. Ang tanong,
Ano yung testimony mo? Ano yung message mo? Hindi ka magkakaroon ng message, hindi ka magkakaroon ng testimony if you quit too soon. Nung nahirapan ka lang ng konti, sabi mo, Lord, ayoko na. I'll stop. Diba? Sinabihan ka lang, napagsabihan ka lang, ayoko nang gawin yan. Diba? Without imagining, paano ba? Paano ko ba gagawin better? We're not competing to each other here. Amen? Ang lagi mo kalaban sarili mo. Amen? We're here to complement. Amen? Each other. Every situation in your life either make you bitter or better. So ang tanong, bitter ka ba o better? The difference is I. Right? Ikaw. Nasa iyo how you will respond to it. Pag may problema ba, pag nakita mo bang, di ba, pag humihirap na, bumibigat na yung sitwasyon, anong gagawin mo? Babalik na lang ako sa dati. Mas okay pa hindi ako nagsisimbi. Amen? Ganun ba yung magiging reaction mo? Every problem has a purpose, and the purpose is to help you grow up spiritually to be more like Jesus Christ. Yung pa rin ba yung goal mo? Na, Lord, I would like to be like you. Every day. Sabi nga, it's a decision to make. Araw-araw po dapat ginagawa yan. So if one of the purposes of your life is to grow up spiritually and to become like Jesus, what is Jesus like? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, parang ang Panginoon is just an option. Diba? Sige, pag may extra akong time, pupunta ako. Diba? Pag may, di ba, ganyan yung mga ini-invite natin. Pero ang nakakalungkot, minsan, tayo as believers, ganun na rin ang trato natin sa Panginoon. Wala naman si pastor eh. Di ba? Magkakantahan pa naman yan, darating na lang ako pag preaching na. Diba? And then, we expect na pagpalain tayo ng Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23, sabi nga, you will look at Him, sabi niya, by the fruit of the Spirit. Ano sabi ng Galatians chapter 5, verses 22 to 23? Basahin nga ng mga kababaihan. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ready now, read? Amen. So sabi diyan, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaan loob, kabutihan, pagtatapat. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. He will produce a kind of fruit in us. Yan yung mga karakteristik ni God na gusto niya makita sa'yo. Pero hindi mo ma-develop yan na ganun-ganun na lamang. Sabi nga natin, God teaches you these qualities by putting you in the exact opposite ng mga bagay na to. If you want to learn love, lalagay ka niya sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen? If you want to learn about joy, padadaanan ka niya sa mga grief, sa mga kabiguan. If you want peace, dadalhin ka niya sa chaos for you to understand what peace is all about. Pag gusto mo ng patience, di ba, lalagay ka niya sa traffic, heavy traffic, di ba? Yung matetest yung patience mo. God will teach you all these qualities throughout your life, and it will take the rest of your life. It's a process. Every day, Lord, ano yung tuturo mo sa akin? Kaya nga, ang gandang halimbawa ng ating pastor eh. Every time he do something, sabi nga niya sa amin kahapon, let the Holy Spirit be your best friend. Nung kausapin mo, Panginoon, Lord, Holy Spirit, dapat ko bang gawin to? Amen? Sabi nga niya kahapon, dapat magmumotor siya, pero kinausap niya, Lord, dapat ba magmotor? And then he decided not to. Ikaw, pag gagawa ka ba ng desisyon, do you still consult God? Do you still ask God for guidance? O masyado ka nang believe sa sarili mo na, Lord, kaya ko nang gawin to eh. So again, stay focused on God's plan. He is working all things for our good. Number one, God wants us to grow up in faith.
Number 2, God wants us to grow as a disciple. Sabi na Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, but the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Alam mo, ang Panginoon, it's not only want for us to grow in faith, but gusto rin niya lumago tayo as His disciple. God doesn't want you to remain a spiritual baby. Ang Panginoon, ayaw niya na manatili ka as a spiritual baby. Sabi nga, He wants you to grow up. He doesn't want you, sabi nga, to be a spiritual infant all your life. He wants you to become like Him. He wants you to grow. Pero, the thing is, you cannot do it alone. May nakita ka na bang baby na, di ba, na nag-grow up on his own? Wala po. That's the reason why we need each other. You need a family. You need a church. Kaya nga kung ikaw matagal ka ng ligtas at hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, huwag mo nang patagalin. Amen? Because you need a church family. You need someone na magtuturo sa'yo. You need a spiritual father just like you needed someone to help you grow up when you were young physically. Sabi nga, Christ's body is fitted together perfectly. Sabi na Ephesians 4:16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto edifying of itself in love. Sabi nga, we are under one body. We are one church. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang role na dapat gampanan. Sabi nga, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Alam niyo po, sa ating pong simbahan, kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga, kung babasahin mo yung nakalagay dito, pwede ba natin basahin ano yung nakalagay dito sa side na to? In God's ministry. All together, read. Amen. Teach about togetherness. Iisa tayo dito. Hindi kaya ng mga leaders lang. Hindi kaya ni pastor lang. Kailangan natin ang bawat isa. Amen? If we want to achieve big in the work of God, we need each other help. Hindi kaya ng iilan lang. Amen? Gusto niyo ba mapuno itong ating auditorium ng mga tao? Gusto niyo ba? Then do your part. Hindi kaya ni Preacher Bonnie lang. Hindi kaya ni Preacher Rene lang. Gawin mo yung bahagi mo. Hindi pwede na, okay lang ako lang magsisimba. Gawin mong habit na bago ka, sa isang linggo, sino yung kakausapin mo para imbitahan? Amen? Ako po, everyday, sabi ko nga, Lord, sino kaya pwede ko sabihan? Diba? Yan, yung student namin sa school. Diba? Sabi ko, punta kayo dito. Diba? Umatin kayo. Diba? Hindi naman lahat yan mag-yes kagad eh. May tanong, hihinto ka ba? Amen? December 1 or December, first week of December, we will have our new areas. Ang tanong, bagong area yan. Anong gagawin mo? Magiging katuwang ka ba ng preacher mo? O katulad lang ng dati? Ay, okay lang, hayaan mo sila. Di ba? May Bible study, hindi ka umaattend. Amen? Gawin mo yung bahagi mo. Kung na-miss mo yan sa district mo ngayon, may pagkakataon tayong bumawi. Mas malakihan na po ito. Amen? Kami, every time mag-meeting kami, titingnan namin yung bawat area na, di ba, pagkakatiwala sa amin. Malaking trabaho po. Di ba? Sabi nga namin, dito, ito na yung Bible study, tutuloy na lang. Di ba? Pag si Preacher Edgar yung nakausap mo, di ba? 150 families.
Imagine, di ba? Every day may Bible study. Let's grab that opportunity. Huwag mong hayaan na dumating ang isang linggo, wala ka malang nayaya, wala ka malang naakay para sa Panginoon. Amen? Let's go. And let's do it all together. Si Pastor, he do everything to teach us how to grow as a church. Diba? Lahat ng pwedeng niya ibigay, yung mga lesson, diba? Si Pastor, kahit sobrang busy niya, hindi pwedeng hindi siya mag-iwan ng lesson para sa atin. Kumbaga, tayo na lang, we need to respond sa hamon ng Panginoon. Ephesians 4:12 and 13, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of such of the fullness of Christ. Sabi nga, ito na po yung panahon na hindi natin kailangan mag-away-away. Ito na yung panahon na huwag mo nang hanapin kung ano yung mali ng kasama mo. But this is the time for us to work together in one goal, in one purpose, to advance the kingdom of God. Hindi lang yan trabaho ng full-time staff. Trabaho ng bawat isa yan. Amen? The purpose is to prepare God's people to serve and build up the body of Christ. Until we become mature, until we measure up to Christ, who is the standard. Yung mga kapatiran tayo dito, pag tinanong mo sila as they serve God, sabi niya, kulang pa yung ginagawa ko eh. Di ba? Kulang pa yung paglilingkuran ko. Alam niyo, nagaganda ngayon sa mga bulaklak na to. Diba? Let's thank God for the adult ladies. Amen? Talagang kahapon po is very kasi halos lahat nandoon sa outdoor activity ng full time. Diba? Pero pagbalik dito, pagdating, ginawa pa yan. Amen? Until 3:30 a.m., ginagawa pa yan. Amen? Ang tawag doon, pagmamahal sa ministry. Amen? Diba? Yung mga tarp na yan, kinabit pa yan. Di ba? Pwede nang pabayaan na lang eh. Pero pagmamahal sa ministry. Di ba? Ang tanong, ikaw, anong ginagawa mo para sa ministry? Willing ka bang mapagod? Willing ka bang mapuyat? Yung iba nga doon, hindi na napupuyat sa gawain eh. Kasi hindi sila natutulog. Di ba? Ganun katindi. Para lang makapaglingkod. Sabi nga, the Bible has one word for this growth. Ang tawag po dito, discipleship. Hindi kaya ng isang tao, ng ilang tao. We need to disciple. Diba? The question always stay, sino yung papalit sa ginagawa mo? Or are you multiplying yourself? Diba? Yun yung discipleship eh. Kasi kung ikaw at ikaw lang ang gagawa, mapapagod ka, mababurn out ka. Pero pag may natuturuan ka, amen? May inaalagaan ka. Si Ma'am Arlene, di ba? Iba yung ganda ni Ma'am Arlene every Sunday. Why? May inaalagaan. Amen? May binibit-bit na bisita. Discipleship is a process of growth from a spiritual baby to a spiritual adult. It means you are maturing in your faith. You're getting stronger. You're developing your muscle. So, paano ka magiging disciple ng Panginoon? Sabi nga, Acts 2:41, they that gladly received the word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Sabi ng verse 42, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers, and fear came upon every soul, and many wonders were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continued daily in one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Paano pinagpala yung mga unang ministry? They work in one thing in common. Inaalis nila yung differences nila to work in one thing in common. They spend time daily, di ba? Pag-aaral ng salita ng Diyos, in the temple, praying, having fellowship. Kaya nga, kung membro ka ng simbahang ito,
magkaroon ka ng grupo ng kahabilangan. Umatin ka ng Achievers for Christ, di ba? Ng Kingsmen, ng Light Bearers. Kailangan mo yan. Amen? Kailangan ng bawat isa sa atin yan. If we want our church to grow more, dapat iisa tayo. Amen? Kasi pag may ilan lang dyan hindi ginawa yung bahagi niya, mabigat po yan eh. Tama? Those who believe were baptized, and they continue daily in one accord. First you believe, then get baptized. Then once you've been part of a church, participate. Have a part. Learn from your leaders in the church. Learn from your peers. Ito po, makikita niyo dyan, may mga activity tayo this coming December. Kung membro ka ng simbahan, hindi mo na sasabihin, aatin pa ba ako? Pupunta ba ako? Diba? Dapat nandito ka. Hindi ka na dapat hanapin. So, number 1, God wants us to grow up in faith. Number 2, God wants us to grow as a disciple. And number 3, God wants us to be good enough by being useful to others. Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained that we shall walk in them. God shaped you to serve Him. God made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing. Bago ka pa pinanganak, sabi nga, yan ang naisang Diyos sa'yo. Yan ang purpose na nilagay niya sa'yo, to serve Him and to have a contribution. Sabi nga, hindi ka lang basta nag-e-exist, but you need to have a contribution. Yun doon mo lang makikita, mararamdaman yung fulfillment ng buhay mo. Maaaring you're lacking something financially, di ba? But if you're serving God, ang sarap po. Ang sarap po maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ikaw kung hindi ka pa namin kasama, naglilingkod, sama lang. Amen? Malaki po ang gawain. Diba? Maraming pwedeng gawin. Kailangan lang natin ibigay yung buhay mo sa Diyos. You put you here to serve Him by serving others and nobody else can be you. Yung pwede mong gawin, ikaw lang pwedeng gumawa niyan. Wala nang iba. Amen? Yung pwede mo i-contribute sa church natin, ikaw lang ang pwedeng magbigay niyan. Wala nang iba. If you don't serve God the way He intended you for you to serve Him, then the word misses the part of that jigsaw puzzle. Alam mo yung jigsaw puzzle? Diba? Each part, mahalaga. Ganun ka sa Panginoon. God did not put you on this earth just to live for yourself. He wants you to make the world a better place. Alam mo, ang mundo natin, di ba? Palala ng palala. Kaya mas kailangan natin ng mga mananampalatayang kayo mo na hindi hihinto. He wants you to make the world a better place. Every time, narinig natin, I live for the weekends. Alam niyo po, honestly, di ba, ang sarap magpahinga eh. Tama po? Ang sarap mag-relax. Kaya kahapon, thank you po sa host natin, ang Peter District. Di ba? Nag-enjoy ang bawat staff. Di ba? Mamaya nyo na lang abangan kung ano yung mga nangyari. Basta po maganda po yung mga nangyari. Di ba? May munti ka na mawala. Di ba? Pero we enjoy. And thank you po sa Peter District, sa lahat na nagkaroon ng bahagi dyan. Amen? Hindi man namin kayo mabanggit, isa-isa, pero ang Panginoon na magpala sa inyo. Amen? If you're not fulfilling your purpose, you're missing the whole point of life. Alam niyo po, ang sarap, sabi nga natin, kung alam mo yung purpose mo, fit sa plano ng Diyos sa'yo, ang sarap. Amen? Ang problema kasi sa atin, kaya ka nahihirapan, kasi pilit mong iniiwasan yung purpose ng Panginoon sa'yo. Pilit mong nilalabanan. Sabi ng Panginoon, straight ka lang. Di ba? Hindi, dito gusto kong pumunta, dito kong gusto pumunta. Kaya ka nahihirapan. Ang gagawin ng Diyos, ibabalik ka lang. Every Christian is a minister. And every ministry is important.
That means you use your talents, your gifts to make a contribution in life. To be a giver, not a taker. Sabi nga, there are 58 times na binanggit po sa Bible ang love one another. Sabi niya, ang one another principle. Sabi, you can care for one another, pray for one another, encourage one another, help one another, counsel one another, support one another. And the list go on and go on. So ang tanong, sino nakikinabang sa'yo? Amen? Meron ba nakikinabang sa buhay na meron ka? Anytime pwede pong bumalik ang Panginoon. Diba? Hindi natin alam kung kailan. Pero ang tanong, pag bumalik ba ang Panginoon, handa ka na? Ang nakakalungkot, baka bumalik siya, wala ka sa kalooban niya. In the mutual ministry of every believer in the family of God to every other believer in the family of God. Sabi nga, the truth is serving God by serving others is not always easy. Hindi po mahirap, hindi po madali yung mag-serve ka. Amen? Iunahin mo yung iba kaysa sa sarili mo. Sometimes, di ba, nadi-discourage ka, madi-disappoint ka. Amen? Pero ang ganda, in the end of the day, sabi nga, if you're doing it for God, lahat ng yan, may reward yan sa eternity. You need to remember two things. Number one, sabi niya, remember that you're going to receive a reward that's going to go on for eternity. Sabi ng Hebrews 6 and verse 10, for God is not the unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saint and do minister. Kahit yung maliit na bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, may reward dyan sa langit. Amen? Yung nagbubukas ng pintuan na yan, yung nagbabantay, dun sa mga adult men na nagbantay kahapon, maraming salamat po sa inyo. Amen? Dun sa mga nagbigay na kanilang time dahil yung staff ay aalis, salamat po sa inyo. Amen? Sa bawat isa na naglilingkod para sa Panginoon, maraming salamat sa inyo. So what do you do when you start to get discouraged? Sabi na, number one, remember that you're going to receive a reward from an eternity. Letter B, remember that God uses every little thing. Alam mo, sa Panginoon, walang maliit. Amen? Pag yung maliit na yan, pinagsama-sama, lagi nga natin sinasabi, di ba? We don't believe in the equal amount, right? But we believe on equal amount of sacrifices. None of us is in vain. Lahat ng ginagawa mo, pagpapalain yan. Yung paglilinis si Tatay Fernan, dito, may nakakita man o wala, pinagpapala ng Panginoon yan. At pagpapalain ng Panginoon yan. So, ang tanong, sa buhay mo, sino ba talaga mahalaga? Sino ba talaga may control ng buhay na meron ka? Wala na po tayong panahon. Amen? If we want our church to be blessed continually by God, this is the right time. Diba? Magpagamit ka na. Amen? Huwag mong hintayin na gusto mo magpagamit sa Panginoon pero hindi mo na kaya. Yung gusto mong, Lord, gusto kong tumugtog sa panahon na gusto ko. Diba? Bakit hindi na dumating yan? Amen? That's the reason why there's no perfect time but to now. Pag gusto mong may gawin sa Panginoon, gawin mo na kagad. Why? Hindi mo hawak ang buhay mo. Anytime, pwedeng kunin ng Diyos yan sa'yo. Anytime, pwede niyang bawiin yan sa'yo. The question is, pag tinignan ka ba ng Diyos sa buhay na meron po tayo? Amen? Masasabi ba niyang, ginamit mo yan sa kalooban ko? You've been faithful sa buhay na meron ka. We're not perfect. Kami po, hindi po kami perfect. Diba? Sabi ko nga, we're far from being perfect. But we're growing together each day. Every day, gawin mo yan. Diba? Minsan mapapagod ka na eh. Diba? Mapapagod ka pag tinignan mo, bakit ganito?
Di ba? Refocus. Tingnan mo lang sa Panginoon. Di ba? Gawin mo lang lahat para sa Panginoon. As we close, sino po ang nakakaalam ng kantang, alam po My life is yours to control? Nakakaalam po ba nung kanta na yun? Wala. Sabi dun sa kanta, with my whole heart, I humbly seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stubborn will completely. May your commandments light my way. Sabi ng chorus, my life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will, never be mine, or never mine, rich treasure to find. Give wisdom to choices I make, along every path that I take. And when I'm complete life's race, well done, you will say. Can we sing this song? Kaya ba natin? Kasi nag-practice po ako, pero napagod lang. So sa nakakalam yan, si Sia, alam natin ni Sia yan. So my life is yours to control. Sa buhay natin, dapat ang Panginoon lang ang may control. Amen? Let's give our heart and our soul. Yan. Wait lang, sino po nakakaalam? Ako na po baka. Kasi parang gusto ko na eh. Sir Bonnie, pwede ba? Aralin natin. With my whole heart. Wala talaga. I'll seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stumble heart will to thee. May your commandments light my way. Yan, Ma'am Junlin. Yan. Yan. Sama mo, Ma'am Junlin. Yan, Ma'am Harriet. Kasi talagang paano hanggang gift na yan eh, no? Tayo po tayong lahat. Let's sing this song. Pasensya nyo talagang wala sa hulog yan. Alright, kantahin po natin. Bigyan po yung mic yan. Yan. Pakinggan muna po natin sila para makuha nyo po yung kanta. Yan. Yung pala yun. To control, I give you my heart and my soul. I'll seek your will never mine, rich treasure to find. Give wisdom to choices I make. Along every path that I take, and when I complete life's race, well done, you will say. Okay, before we sing the second stanza, familiar, okay na po? Kaya na po? Pwede na, no? Sir Bon, yan. This should be our prayer, right? Let our God control our lives. Oh, Sir Bon. Promise me the victory.
to soar with wings as eagles, to walk, to run, and not to faint. Life is yours to control. I give you my heart and my soul. I'll seek your will, never mind which treasure to find. Give wisdom to choices I make along every path that I take. And when I complete life's race, well done, you will say. Amen. That should be our prayer. Amen. Let our lives be controlled by God. Enough na yung time na ginugol mo, ikaw nagdi-decide sa buhay mo. Lord, susundin kita sa oras na gusto ko. It's about time for you to give God the full control. Amen? Every decision na gagawin mo, let God control your life. You only have one life, and that life should be given to God and God alone. Amen? Tama na yung stubbornness na meron tayo. Amen? Maglilingkod lang ako pag ito yung leader ko. Susunod lang ako pag nandito. Pag komportable sa akin, gagawin ko. Pag hindi na, ayaw ko na. Stop with that. Amen? If we would like to grow as a church, kailangan let God control our lives. Hayaan mo ang Diyos ang kumontrol ng buhay mo. And once you do that, that's the time makikita mo, mapufulfill mo yung purpose mo sa buhay. Amen? Today is the day for you to give your life to God. Hindi ko sinasabi for you to give your life as a full-time or not, but give your life to God and let God be your God. Amen? Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, O Lord, for your message this morning. Help us, O God, to give our life to you, O Lord. Hayaan namin na hindi ka lang basta tagapagligtas namin, kundi Panginoon ng aming buhay. Lord, hayaan mo na alisin yung stubbornness sa amin, Panginoon. Kundi iaalay namin yung buhay na meron kami. We don't know until when we can do that, O Lord. Until when we can serve you. But Lord, we will serve you until ikaw po'y bumalik. If that's your prayer this morning, sa ating pong mga member ng church, this altar is open. Sa atin naman po mga bisita, if you would like to make that decision, let God control your life, magsimula ka sa very basic. Ano yun? Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Kung ikaw hindi ka paligtas, wala ka pang Kristo sa puso mo, sabi mo, saka na, pag maayos na ang buhay ko, don't wait for that to happen. Gawin mo na ngayon. You don't know until when you can do that, hanggang kailan kami mabubuhay sa mundo. So sa oras ito, kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang tagapagligtas mo, today is the day of your salvation. Sa ating mga kapatid, sa ating mga bisita, if you would like to accept Christ as your Savior, taas mo lang yung kamay mo, and I will pray for you. Ako, gusto kong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ko. Taas mo lang yung kamay mo. Anyone? Thank you for that. Meron pa ba? Nais mo tanggapin si Kristo? Lord, masyado na ako nabuhay sa sarili ko. Gusto ko naman subukan kita. If that's your prayer this morning, bilang aming mga bisita, taas mo lang yung kamay mo. Yan. May mga members po lalapit sa inyo to share the word of God. But to our members, you hear the message of our pastor. Wala siya ibang hinangad kundi tayo lumago. So the question is, what hinders you to give your life to God completely? Pwede mong ibigay sa Panginoon sa umagang ito. The altar is open. Give it to God. Lord,
ito po yung mga bagay na nagpapabigat sa akin. Ito mga bagay, bakit hindi kita masunod completely? And now, I'm giving all the control to you. If that's your prayer, you can come to this altar and pray. Dito po.